Straw Hat Pirates papunta na ng Elbaf. Bali nagumpisa nga itong chapter 1119 sa scene nila Stacy at Kaku. Ipinakita ngang pinapaalis na ni Kaku itong si Stacy, which is nako-confuse nga itong si Stacy. Sinabi nga ni Kaku na nire-respeto niya daw itong si Stacy bilang kaibigan niya. Kaya mabuti nga daw na umalis na ito bago pa dumating si Rob Lucci. At habang nangyayari nga itong pag-uusap na to, nakita nating naging emosyonal ang dalawa na to. Sa kabilang banda naman bigla nga tayong nabalik sa ibaba ng Egghead Island, kung saan ipinakita itong sila Luffy at itong kakatransform pa lang na si Bonnie. Tuwang-tuwa nga si Luffy na nagawa na ni Bonnie itong Nika form. Similar nga sa mga Giants natuwa rin nung makita itong si Bonnie. Samantalang itong mga Marines naman gulat na gulat dahil sa isip nga nila naging dalawa si Luffy. Pero itong kasiyahan nga na to hindi nagtagal, since bigla ngang umatake itong si Gorosei Mars ng Fire Beam kay Luffy. Bali nasalag naman ito ni Luffy sa pamamagitan ng pagpapalaki niya sa katawan niya. Kumbaga similar sa defensive form niya na Tankman. At habang nangyayari nga ito in-explain ni Luffy sa mga kasamahan niya na kahit hiwain pa daw, durugin o kung ano pa man hindi daw nila matatalo itong mga Gorosei. Kaya naman ang best way nga daw para matalo ang mga ito paliparin sa malayo. So itong idea nga ni Luffy na-gets nila Sanji, Franky, Bonnie at ng mga Giants. Kaya naman itong sila Brogy at Dory nga pinaubaya na kay Luffy itong plano niya. At dito nagumpisa na nga ang plano. Si Luffy nga hinawakan itong mga pakpak ni Gorosei Mars habang nag-aapoy. Itong sila Sanji, Franky at Bonnie naman naghanda na para sa isang atake. Pero kung inaakala nga natin na directly aatakihin ng tatlong to si Gorosei Mars nagkakamali tayo. Dahil imbis nga na Gorosei yung likuran mismo ni Luffy ang inatake nila. Nagulat nga si Luffy sa ginawa ng tatlong to. Pero nakita naman nating naging effective dahil ang naging resulta nga ng atake na to naipon yung puwersa sa likuran ni Luffy papunta sa tiyan niya na nag-cause ng grabing impact para mapatalsik sa malayo itong si Gorosei Mars. Yes guys, successful nga itong plano ni Luffy kahit hindi ganito yung mismong nasa isip niya. So ngayong wala na nga itong si Gorosei Mars ipinag-utos na nila Brogy na maglayag na. Pero pinigilan nga ito ni Luffy since wala pa nga daw itong iba pang kagrupo nila. Sinabi naman ni Sanji na dapat daw nakalipad na itong ibang Straw Hat Pirates papunta sa lokasyon nila. Pero hanggang ngayon nga daw wala pa sila. Nung ma-realize nga ito ni Atlas bigla nga siyang nag-volunteer na i-check niya daw yung status ng iba pa. At yes, lumipad na nga si Atlas papunta sa lokasyon nila Lilith. Sa kabilang banda naman bigla ngang ipinakita itong muling paggana ng Ancient Robot sa ilalim ng dagat. Pagka-turn on nga ng Ancient Robot gumana rin itong broadcast ni Vegapunk. Yes, muli ngang nag-broadcast sa mundo itong mensahe ni Vegapunk. Ipinakita nga sa atin yung naging reaksyon ng Big Mom Pirates including itong si Katakuri. Ipinakita rin sila Vivi at Morgan. This time nga ang topic na ni Vegapunk yung patungkol sa inherited aspect. Matatawag nga rin daw nila ito bilang will. Nung marinig nga ni York itong boses ni Vegapunk bigla nga siyang naalarma. Agad nga niyang tinawagan ang mga Gorosei at sinabing maayos pa rin daw yung broadcast nil sa loob ng Ancient Robot. Meaning dapat daw nasirain nila yung mismong Ancient Robot kung gusto daw nilang maputol na ng tuluyan itong broadcast ni Vegapunk. At speaking of mga Gorosei sa sumunod na panel nga biglang nabalik yung scene kila Luffy. Nagtataka nga sila kung bakit may umuulan na debris mula sa itaas. Pagkatingin nga nila sa itaas nakita nila itong mga Cyberpol agents na mahuhulog na sa lokasyon nila. Present nga rin itong mga Seraphim na nahulog sa kanila. At dito ipinakita na nga yung may kagagawan neto. Dahil pala ito kay Gorosei Jupiter. Si Dory nga nakita nating naalarma at pinapabilis ng paalisin itong barko nila. Pero itong si Jupiter nga gumawa ng paraan. Gamit nga yung malaki niyang bunganga hinigop niya itong barko ng mga Giants para pabalikin sa Egghead Island. Nung makita nga ito ni Luffy syempre gumawa siya ng paraan.
naman. Bigla nga siyang lumapit kay Gorosei Jupiter at binigyan ito ng isang solid na suntok. At kung inaakala nga nating okay na ang lahat, bigla namang sumulpot itong si Gorosei Mercury. Akma nga niyang totorohin itong barko ng mga Giants. Kaya naman nag-warning nga si Luffy sa mga Giants na sobrang durable daw netong si Mercury. At nung time nga natatama na itong atake ni Mercury sa barko ng mga Giants, bigla ngang may sumulpot mula sa ilalim ng karagatan. At ito na pala yung Ancient Robot. So wala ngang sinayang na oras itong Ancient Robot dahil directly nga niyang sinapak itong si Gorosei Mercury. Itong inaakala nga nating sobrang durable na si Mercury nagawang mawasak ng Ancient Robot yung ngipin neto. Nung makita nga ito ni Luffy gulat na gulat sila. At habang nangyayari nga ito bumalik sa alaala ng Ancient Robot yung huling habilin sa kanya ni Joy Boy. At patungkol nga daw ito sa gagawin niya pagdating ng tamang oras. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1119. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong scene nila Kaku at Stacy. Although tinrider nga ni Stacy itong si Rablucci at Kaku sa pag-uumpisa ng arc na to, pinakita pa nga rin ni Kaku yung simpatya niya kay Stacy. Bakit? Dahil bukod nga sa pag-cherish niya ng pagkakaibigan nila, sa tingin ko nga na nakuha ni Stacy yung loob ni Kaku nung time na marinig niya yung tunay na pagkakakilanlan ni Stacy, which is isa nga lang siyang clone. Kaya naman kudos kay Kaku sa part na to. Pinatunayan nga niya na kahit tauhan pa siya ng world government, still na may puso pa rin siya. Sa part naman ni Atlas na nakita nating nag-volunteer para i-check yung status nila Nami sa itaas, obvious naman na setup ito. Setup para mamatay siya. Or kung hindi man siya, si Lilith. Dahil ngayong dahan-dahan na ngang natatalo itong mga Gorosei sa kamay ng Straw Hat Pirates, nararamdaman na nga natin yung malapit na success nila sa pagtakas sa Egghead Island. At since nakita nga natin yung naging sacrifice na ginawa ni Edison para sa Straw Hat Pirates, mukhang nakaprogram nga itong mga natitirang satellites ni Vegapunk na tulungan itong Straw Hat Pirates na makatakas ng ligtas sa isla na to. Meaning itong pag-alis ni Atlas sa side nila Luffy nagmumukhang setup ng pagkamatay niya. Kaya naman I wonder kung magtitira ba si Oda ng isang satellite ni Vegapunk para makasama ng Straw Hat Pirates sa Elbaf, o lahat sila nakatadhanang mamatay sa isla na to. Sana nga magtira si Oda ng kahit isa, si Lilith man yan o si Atlas, since kailangan pa nga natin ng flashback patungkol kay Jaguar di Saul. Dahil as per Vegapunk nga kay Saul niya nalaman yung patungkol sa Ohara incident in general. Kaya naman kahit papano kung may makausap nga si Saul na isang satellite ni Vegapunk, gagaan ang pakiramdam natin kahit alam nating namatay na yung 5 sa kanila, diba? Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1119. Yung mga hindi ko nga natalakay sa chapter na to as usual, gagawa na lang natin ng separate video. So yun lang, peace!